Makalipas ang ilang buwan, matapos ang libing ng kanyang asawa, nagpunta si Ana sa bangko upang isara ang lahat ng kanyang mga account. Bigla siyang nakakita ng isang lalaki. Buhay siya. Hindi siya napansin nito. Mabilis itong lumabas, at agad siyang sumunod. Ang nakita niya, pagkatapos ay nagpatigil sa kanya sa takot. Nagising si Ana bandang 5 ng umaga, gaya ng ginagawa niya araw-araw, sa nakalipas na 30 taon. Matagal na siyang hindi gumagamit ng alarm clock. Alam na ng kanyang katawan kung kailan babangon. Madilim pa sa labas. Tanging ang ilaw mula sa poste ng kapitbahay ang nagbibigay ng dilaw na ilaw sa basang kalsada. Nakahiga si Ricardo sa tabi niya. Nakatalikod sa dingding at mahimbing na humihinga. Dati, natutulog siya ng nakahiga, nakabuka ang mga braso at ipinapatong ni Ana ang kanyang ulo sa balikat nito. Ngunit matagal na iyon. Matagal na kaya hindi na niya matandaan kung kailan ito tumigil. Tahimik siyang bumangon, nagsuot ng damit, at nagpunta sa kusina. Sumisipol ang kape maker. Pinupuno ang bahay ng pamilyar na amoy. Naglabas si Ana ng 2 tasa. Isang puti para sa kanya, at isang asul para kay Ricardo. At inilagay ang mga ito sa mesa. 30 taon ng parehong tasa, parehong ritual sa umaga. Naghiwa siya ng tinapay, kumuha ng mantikilya mula sa refrigerator, at inilagay ang garapon ng mangga jam, na siya mismo ang gumagawa tuwing tag-araw. Sa labas ng kusina, tanaw ang kanilang hardin, 2 lumang puno ng dalandan, isang taniman ng kamatis na binubuhay ni Ana tuwing tag-araw, at isang kahoy na bangko na minsan ay ginawa ni Ricardo. Matagal nang luma ang bangko, nabubulok na ang isang paa, ngunit hindi humiling si Ana na ayusin ito. Alam niya na tatanggihan lang siya ni Ricardo. Ang kanilang bahay ay nasa isang tahimik na probinsya. Kalahating oras ang biyahe mula sa bayan. Isang palapag, may bubong na terakota, at maliit na lote. Nang bilhin nila ito, 30 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Ricardo, "Makikita mo Ana, sa loob ng 10 taon, magtatayo tayo ng ikalawang palapag. Magkakaroon ng teres na may tanawin ng mga burol. Hindi kailanman lumitaw ang ikalawang palapag. Sa halip, nagkaroon ng mga bitak sa dingding ng banyo, isang tumutulong gripo sa kusina, at isang laging naiiipit na kandado sa pintuan, na nasanay na lang si Ana." Lumitaw si Ricardo sa kusina bandang 6:30. Hindi bumati. Umupo lang sa mesa. Kinuha ang asul na tasa, at tumutok sa kanyang telepono. Inilagay ni Ana sa harap niya ang kanyang almusal. "Gagabihin ka ba ngayong araw?" tanong niya. Hindi dahil umaasa siya ng tapat na sagot, kundi dahil sa ugali. "Hindi ko alam. Darating ang supplier. Kailangan ayusin ang batch. Baka matagalan." Sagot niya nang hindi tumitingin sa screen. Tumango si Ana, at umupo sa tapat. Tinitigan niya habang umiinom ito ng kape, at sinubukang alalahanin kung kailan sila huling nag-usap ng totoo. Hindi tungkol sa mga bill, o sa tumutulong bubong, o sa pangangailangang palitan ang mga gulong ng sasakyan, kundi tungkol sa isa't isa. Tungkol sa kahit ano. Tungkol sa wala, gaya ng dati. Kung kailan sila maaaring umupo sa kahoy na bangko na iyon ng kalahating gabi. At ikinukwento ni Ricardo ang kanyang mga plano. Nakikinig siya, at pinaniniwalaan ang bawat salita. Ang negosyo ni Ricardo, isang tindahan ng materyales sa konstruksyon sa labas ng bayan, ay minsan nilang ipinagmamalaki. 25 taon na ang nakakaraan. Nagsimula sila sa isang maliit na bodega at isang truck. Si Ana mismo ang nag-aasikaso ng accounting. Tumatanggap ng mga tawag, at tumutulong pa sa pagbaba ng mga kalakal kapag kulang ang manggagawa. Pagkatapos, umunlad ang negosyo. Nag-hire si Ricardo ng mga empleyado, at unti-unting humiwalay si Ana sa trabaho. Sinabi ni Ricardo, "Asikasuhin mo ang bahay. Ang anak natin. Ako na ang bahala sa negosyo." At pumayag siya, hindi dahil gusto niyang umalis, kundi dahil nagtitiwala siya. Laging nagtitiwala. Sa nakalipas na 10 taon, ang tanging pinag-uusapan ni Ricardo ay mga problema. Tumaas ang presyo ng mga supplier.
Lumipat ang mga customer sa mga kakumpetensya. At bumigat ang mga buwis. Habang naghahapunan, malungkot siyang nakaupo. Kinakalkal ang pagkain gamit ang tinidor. At paulit-ulit na sinasabi, "Nasa bingit tayo. Ana, kung magpapatuloy ito, kailangan nating isara ang negosyo." Nag-alok siyang tumulong. Na bumalik. Na muling asikasuhin ang accounting. Itinaboy siya nito. Iba na ang lahat ngayon. Mga computer, software. Hindi mo na maiintindihan. At umatras si Ana. Pakiramdam ay walang silbi. Luma. Gaya ng bangko sa hardin. Ang kanilang anak na si Daniel ay naninirahan mag-isa. Umuupa ng apartment sa bayan. 28 taong gulang. Nagtatrabaho bilang manager sa isang kumpanya ng kalakalan. Hindi lubos na maintindihan ni Ana kung ano mismo ang ginagawa nito doon. Tumatawag si Daniel minsan sa isang linggo. Bumibisita tuwing linggo para sa tanghalian. Hindi bawat linggo, ngunit bawat isa tiyak. Mas kamukha siya ng kanyang ama. Sarado rin. Tahimik. May ugali na umiiwas sa hindi komportabling tanong. Ikinakabit ito ni Ana sa ugali. Ganyan ang mga lalaki, sinabi niya sa kanyang kaibigan na si Martha. Nang tanungin nito ang kalagayan ng kanyang anak, hindi lahat ay marunong magpakita ng damdamin, ngunit siya ay mabuting bata. Si Martha marahil ang tanging malapit na kaibigan na natira kay Ana. Nagkakilala sila 20 taon na ang nakakaraan sa pila sa pediatrician. Pareho silang may anak na magkaedad. Mula noon, nag-uusap sila tuwing gabi. Umiinom ng kape. Tuwing Sabado sa isang maliit na coffee shop sa plaza. At pinag-uusapan ang lahat ng bagay. Si Martha ang unang nakapansin na may kakaiba kay Ricardo. "Ana, hindi mo ba napapansin? Umaalis siya tuwing weekend. At ang telepono na ito, dinadala niya kahit sa banyo." Sabi ni Martha minsan, habang hinahalo ang asukal sa kanyang tasa. "Martha, huwag kang mag-imbento. May problema siya sa negosyo." Kinakabahan siya. Lahat ng lalaki sa edad na iyon ay nagiging kakaiba. Sagot ni Ana. At iniba ang usapan sa isang recipe ng pie. Ngunit ang mga salita ni Martha ay nanatili sa loob. Tulad ng isang splinter na hindi nakikita ngunit sumasakit sa bawat galaw. Nagsimulang mapansin ni Ana ang mga detalye na dati ay hindi niya pinapansin. Hindi talaga iniiwan ni Ricardo ang kanyang telepono. Dati, inihahagis niya ito sa mesita, sa tabi ng pintuan, at maaaring hindi kunin buong gabi. Ngunit ngayon ay dinadala niya ito sa bulsa. Inilalagay ang screen ng nakaharap sa ibaba, at lumalabas sa veranda, upang huminga, kapag may mga mensahe. Isang gabi, nagising si Ana, at nakita na walang tao sa kanyang bahagi ng kama. Nakita niya ito sa kusina. Nakaupo ito sa dilim, naliliwanagan ng screen ng telepono, at mabilis na nagtatype. Nang pumasok si Ana, nagulat ito, at agad na itinago ang telepono. "Hindi ako makatulog. Kinakalkula ko kung sapat ba ang pera para bayaran ang batch ng semento." Sabi niya. At nagpunta sa silid tulugan. Nakatayo si Ana sa kusina, nakayapak sa malamig na sahig na tile, at naramdaman na may humihigpit sa kanyang dibdib. Hindi takot, hindi hinala, kundi pagod. Pagod na kailangan niyang magkunwari, na maayos ang lahat, gayong lahat sa paligid ay sumasalungat, ngunit nanahimik siya. 30 taon siyang nanahimik. Nang nakalimutan ni Ricardo ang mga anibersaryo, nang bumalik siya pagkalipas ng hating gabi, na may amoy ng ibang pabango, na inakala niyang galing sa mga pulong sa customer. Nang tumigil siya sa pagtatanong kung paano ang kanyang araw, ang pananahimik ay isang ugali, isang kalasag, isang paraan upang mapanatili kung ano ang mayroon sila, o kung ano ang akala niya na mayroon sila. Ang gabing iyon noong Oktubre ay nagsimula gaya ng dati. Naghanda si Ana ng hapunan, nilagang manok na may kanin, gaya ng gusto ni Ricardo. Inihanda niya ang hapag. Inilagay ang mga napkin. 7:00, tumawag si Ricardo. "Hindi ako makakauwi para sa hapunan. Pupunta ako sa supplier. Gagabihin ako."
Baka doon na ako matulog kung matagalan. Huwag mo akong hintayin. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Sa background, may ingay. Tila nakatayo siya sa tabi ng kalsada o sa isang parking lot. Sige, mag-ingat ka sa kalsada, sabi ni Ana. Oo, at binaba niya ang telepono. Inalis ni Ana ang pangalawang plato sa mesa at kumain mag-isa. Nanood ng balita, diniligan ang mga halaman sa bintana. Sinuri kung nakakandado ba ang pintuan. Humiga siya bandang 11:30 at matagal na hindi makatulog. Sa labas, humuhuni ang hangin. Isang sanga ng puno ng dalandan ang kumalampag sa bintana. At ang tunog na ito ay tila sa kanya ay parang may kumakatok ng matindi. Tumunog ang telepono bandang 2 ng umaga. Agad na kinuha ni Ana ang telepono, hindi pa lubos na gising. Ang pangalan ni Daniel ang lumabas sa screen. Ma. Ang boses ng anak ay malalim. Pigil. Ma. Nagkaroon ng aksidente. Si Papa ay namatay. Umupo si Ana sa kama. Ang kwarto ay umindayog, tulad ng kubyerta ng barko. Ano ang sinasabi mo? Anong aksidente? Saan? Sa tulay. Nahulog ang sasakyan mula sa kalsada at nasunog. Tumawag sa akin ang pulisya. Dahil ako ang nakalista, bilang contact person, sa kanyang mga dokumento. Ma, ang katawan ay lubhang nasunog. Sinasabi nila na ang pagkakakilanlan ay sa pamamagitan ng dental records. Hindi sumigaw si Ana. Hindi umiyak. Nakaupo lang siya at hawak ang telepono sa kanyang tainga, habang ang kabilang kamay ay hawak ang kumot. Ang mundo sa paligid ay naging malabo. Ang mga tunog ay dumarating na parang sa ilalim ng makapal na tubig. Ang ilaw ng ilaw sa gabi ay pumupunit sa kanyang mga mata. Ma, naririnig mo ba? Ma, pupunta ako ngayon. Huwag kang gagalaw. Pupunta ako. Dumating si Daniel pagkaraan ng 1 oras. Nakaupo si Ana sa kusina, nakasuot ng damit. Sa harap ng lumamig na tasa ng tsaa na automatiko niyang tinimpla. Pumasok ang anak, niyakap siya, at noon lamang siya umiyak, nang tahimik, walang hikbi. Ang mga luha ay dumaloy lang sa kanyang pisngi, at hindi niya man lang pinunasan ang mga ito. Ako na ang mag-aasikaso ng lahat, Ma. Hindi mo na kailangan ng pumunta doon. Hindi mo na kailangan ng makita, sabi ni Daniel, habang pinaupo siya sa isang upuan. Gusto ko siyang makita, bulong ni Ana. Ma, hindi pwede, sabi ng mga doktor. Lubhang napinsala ang katawan. Ito ay Manggong Shasku. Hindi iyon ang kailangan mong tandaan. Panatilihin natin siya kung ano siya, at sumunod si Ana. Dahil ang pagsunod ay bahagi ng kanyang buhay, kasing ordinaryo ng kape sa umaga, ng 2 tasa sa mesa, ng pananahimik na pumalit sa mga usapan. Ang libing ay itinakda pagkalipas ng 3 araw. Sarado ang kabaong, maitim na kahoy, tansong hawakan, at isang wreath ng puting chrysanthemums na pinili ni Daniel. Nakatayo si Ana sa tabi ng puntod. Nakasuot ng itim na damit na huli niyang isinuot sa libing ng kanyang ina 10 taon na ang nakaraan. Masikip ang damit sa balikat, at ang maliit na discomfort na ito ay nakakagulat na pumigil sa kanya, na malugmok sa kawalan ng pakiramdam. Kakaunti ang dumalo. Si Martha, syempre, ang kapitbahay kasama ang asawa nito, ang pinsan ni Ricardo, na minsan lamang nilang nakikita sa bawat 5 taon. Ilang malalayong kakilala, ngunit walang sinumang galing sa trabaho ng kanyang asawa. Walang kasosyo, walang empleyado, walang customer na umano'y kausap niya araw-araw. Bakit walang sinumang galing sa trabaho ang dumating? Tanong ni Ana kay Daniel. Matapos ang seremonya, nang nakaupo sila sa bahay, at ang mga kapitbahay ay naghahanda ng pagkain sa mesa. Kamakailan ay nag-away si Papa sa lahat dahil sa pera, dahil sa mga utang. Alam mo naman kung paano siya. Kung may hindi sang-ayon sa kanya, agad siyang nagdedesisyon. Nagalit ang mga tao, sagot ni Daniel. Nang hindi tumitingin sa kanyang ina, nakatayo siya sa tabi ng bintana at nakatingin sa hardin.
Tumango si Ana. Iyon ay katulad ni Ricardo. Mabilis magalit, mapusok, at hindi marunong makipag-ayos. Tinanggap niya ang paliwanag na ito, gaya ng pagtanggap niya sa lahat ng iba pa, nang walang tanong. Ang mga araw pagkatapos ng libing ay naging isang kulay abong latian. Nagigising si Ana sa ugali ng 5. Nang umaga, nagpupunta sa kusina, kukuha ng 2 tasa, at pagkatapos ay ibabalik ang isa. Bawat galaw, ang pagbabalik ng asul na tasa, ay mas masakit kaysa sa anumang salita. Nagluluto siya, ngunit halos hindi kumakain. Dinidiligan niya ang mga bulaklak, nakaupo sa hardin sa lumang bangko, at tinitingnan ang mga puno ng dalandan. Dumadaan ang mga kapitbahay, nagdadala ng mga kaldero ng sabaw. Nagsasabi ng tamang mga salita na naririnig ni Ana, ngunit hindi niya maintindihan. Si Martha ay dumarating araw-araw, nauupo sa tabi niya. Minsan ay tahimik. Minsan ay nagsasabi ng mga walang saysay na bagay tungkol sa panahon, tungkol sa kanyang apo, tungkol sa pagpapalit ng may-ari ng coffee shop sa plaza. Nagpapasalamat si Ana sa kanya para sa pananahimik na ito at sa mga mumunting bagay na pumupuno sa katahimikan nang walang anumang kapalit. Dumadalaw si Daniel 3 o 4 na beses sa isang linggo. Nagdadala ng mga papeles, nagpapaliwanag ng tungkol sa insurance, sa mga account, sa mga buwis. Hindi gaanong naiintindihan ni Ana ang mga numero, pangalan, at termino. Pinirmahan niya kung saan ituro ng anak at hindi nagtanong. Ang insurance ni Papa ay 2 milyong piso, ngunit ang bahagi nito ay mapupunta sa mga utang na iniwan niya. Ako na ang mag-aasikaso, ma. Huwag kang mag-alala, sabi ni Daniel, habang inilalagay ang mga dokumento sa isang folder. 2 milyong piso? Tanong ni Ana. Hindi niya alam ang tungkol sa insurance. Hindi kailanman sinabi ni Ricardo. Ito ay inayos niya 6 na buwan na ang nakakaraan. Siguro, may pakiramdam siya. Alam mo naman, ang mga lalaki sa edad niya ay nagsisimulang mag-isip tungkol sa mga bagay na iyon. Tiningnan ni Ana ang kanyang anak bata. May tiwala, negosyante. Maayos siyang umasta. Masyadong maayos? Naisip niya sa isang iglap, ngunit agad niyang itinaboy ang isipang iyon. Hindi lahat ay nagpapakita ng kalungkutan sa parehong paraan. Baka malakas lang siya, baka iniingatan niya ang lahat sa loob, tulad ng kanyang ama. 2 buwan na ang lumipas. Dinala ng Disyembre ang malamig na umaga at maikling araw. Naramdaman ni Ana, sa unang pagkakataon sa panahong ito, na nagsisimulang maglaho ang ulap sa kanyang isip, hindi dahil humupa ang sakit. Sa halip, nasanay na siya rito, tulad ng pagiging sanay sa pilay o sa ingay sa labas ng bintana. Ang sakit ay naging bahagi ng background. Isang umaga, binuksan niya ang drawer ng komoda, kung saan nakatago ang mga dokumento ni Ricardo. Mayroong mga tambak na papel, ilang resibo, kopya ng mga kontrata, mga business card. Hinalungkat ni Ana ang mga ito. Hindi niya gaanong nauunawaan kung ano ang hinahanap niya. Marahil, gusto lang niyang maglinis, gumawa ng kahit anong may praktikal na kahulugan, kabilang sa mga papeles. Nakahanap siya ng ilang abiso sa bangko tungkol sa mga account na hindi niya alam. Ang mga halaga ay hindi tugma sa mga kwento ni Ricardo tungkol sa mga utang at pagkalugi. Tumawag siya kay Daniel. Anak, nakakita ako ng ilang papeles sa bangko ng iyong ama. May mga account dito na hindi ko alam. Maaari ba akong pumunta sa bangko upang ayusin? Isara ang lahat ng hindi kailangan upang hindi lumaki ang mga singil? Ma, wag na. Ako na ang bahala. Magpahinga ka. Daniel, 2 buwan na akong nagpapahinga. Kailangan kong gawin ang kahit ano. Pupunta ako sa bangko bukas. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi ni Daniel, sige, ngunit kung may hindi malinaw, huwag kang pumirma ng kahit ano. Tumawag ka sa akin. Ibinaba ni Ana ang telepono at tiningnan ang tambak na papeles sa mesa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, naramdaman niya ang isang bagay maliban sa kawalan. Hindi pag-asa. Hindi
kundi pagpapasya. Maliit, marupok, ngunit totoo. Aayusin niya, isasara ang mga account, aayusin ang mga utang, at marahil, matututo siyang ipagpatuloy ang buhay. Inilagay niya ang mga papeles sa kanyang bag, pinatay ang ilaw sa kusina, at nagpunta sa silid tulugan. Ang kama ay tila napakalaki nang wala si Ricardo. Humiga si Ana sa kanyang gilid, gaya ng dati, at matagal na nakahiga sa dilim, pinakikinggan ang katahimikan ng walang laman na bahay. Ang umaga ay maulap. Ang mababang ulap ay bumaba sa bayan, at ang hangin ay amoy ulan na hindi pa nagsisimula. Nagsuot si Ana ng kulay abo na kardigan, isinuot ang scarf, at umalis ng bahay nang mas maaga kaysa sa karaniwan. Gusto niyang makapunta sa bangko sa pagbubukas bago dumagsa ang tao. Nasa kanyang bag ang mga dokumento ni Ricardo, ang kanyang ID, at ang sertipiko ng kamatayan. Iniwan ni Daniel ang isang kopya para sa kanya. Ang bus patungo sa sentro ay kalahating oras ang biyahe. Nakaupo si Ana sa tabi ng bintana at tinitingnan ang mga dumaraang bahay, tindahan, at tao sa mga hintuan. Lahat ng ito ay tila sa kanya ay bahagyang hindi totoo. Tulad ng nanonood siya ng pelikula na hindi niya pinakikinggan. 2 buwan siyang halos hindi lumalabas ng bahay. At ngayon ang bayan ay tila kakaiba. Masyadong maingay. Masyadong mabilis. Ang bangko ay matatagpuan sa isang lumang gusali sa kanto ng pangunahing kalye. Kulay beige na harapan. Mabibigat na salamin na pintuan. Sa loob, malamig at amoy papel. Kinuha ni Ana ang isang tiket mula sa electronic queue at umupo sa isang plastik na upuan sa dingding. May 8 tao sa harap niya. Isang matandang lalaki na nakasuot ng checkered shirt ang nag-aaral ng isang resibo. Isang batang ina na may sanggol sa kanyang kandungan ang nagbabasa ng kanyang telepono. 2 lalaki na nakasuot ng suit ang tahimik na nag-uusap. Inilagay ni Ana ang kanyang bag sa kanyang kandungan at nagsimulang maghintay. Ang kanyang mga daliri ay automatikong pinaglalaruan ng strap, isang ugali na lumitaw pagkatapos ng libing. Laging naghahanap ng mahahawakan, maikakalat, mahahawakan. Tinitingnan niya ang electronic board, kung saan dahan-dahang nagbabago ang mga numero, at iniisip kung ano ang sasabihin niya sa manager. Namatay ang aking asawa. Kailangan kong isara ang kanyang mga account, mga simpleng salita. Pinagsasanayan niya ang mga ito sa kanyang isip, upang hindi manginig ang kanyang boses. Lumipas ang 20 minuto. Tumingala si Ana mula sa board at automatikong inilibot ang kanyang tingin sa silid. Ang kanyang tingin ay dumapo sa mga estante ng mga brochure, sa mga bintana ng teller, sa mga tao sa pila sa mga ATM, at bigla ito huminto. Sa ikatlong bintana ng teller, ay nakatayo ang isang lalaki. Nakatalikod sa kanya, bahagyang nakayuko sa bintana. Nakikipag-usap siya sa teller. Katamtamang taas, malapad na balikat, bahagyang nakayuko isang ugali na nakuha ni Ricardo mula sa maraming taong pagtatrabaho sa mesa. Maitim na buhok, may bahid ng uban sa gilid ng ulo, at ang galaw na ito. Nang ayusin niya ang kwelyo ng kanyang jacket sa isang mabilis, maikling galaw ng kanyang kanang kamay. Libo-libong beses nang nakita ni Ana ang galaw na ito, sa almusal, sa harap ng salamin sa pasilyo, sa pintuan. Nang umalis siya, papuntang trabaho, ang kanyang puso ay tumibok nang malakas na umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Kinuha ng lalaki ang ilang papeles mula sa kahera, tinupi ang mga ito, at inilagay sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Pagkatapos ay umayos siya. Bahagyang lumiko ang ulo, at nakita ni Ana ang kanyang profile, isang ilong na may umbok, isang matigas na panga, isang maliit na peklat sa baba mula sa pagkahulog mula sa bisikleta noong bata pa siya. Isang kwento na ikinukwento ni Ricardo sa bawat bagong kakilala. Ngayon, ang kanyang mukha ay may maikling balbas na wala dati. At nakasuot siya ng salamin na may maitim na frame sa kanyang ilong. Hindi kailanman nagsuot ng salamin si Ricardo. Ipinagmamalaki niyang nakakakita siya tulad ng isang agila. Ang damit ay hindi rin pamilyar.
Sa halip na kanyang laging checkered shirts at luma na maong, mayroon siyang maitim na jacket, itim na pantalon, ilang sapatos na panglungsod na hindi kailanman isusuot ni Ricardo. Ngunit siya ito, alam ito ni Ana ng buong katiyakan, gaya ng pagkakilala niya sa sarili niyang pangalan. 30 taon siyang nagigising sa tabi ng taong ito. 30 taon siyang nakatingin, habang kumakain, naglalakad, tumatawa, nagagalit, maaaring linlangin ng balbas at salamin ang sinuman. Ngunit hindi siya. Makikilala niya ito sa isang pagbaling lang ng ulo, sa kung paano niya inililipat ang kanyang bigat mula sa isang paa patungo sa isa pa. Sa ugali na bahagyang itinaas ang kaliwang balikat, umiikot ang lalaki si Ricardo at naglakad patungo sa exit, nang mabilis, may kumpiyansa, nang hindi lumilingon. Dumaan siya sa 3 metro mula kay Ana. Napakalapit na naramdaman niya ang amoy ng cologne. Hindi iyong nakatayo sa estante sa banyo, kundi iba, hindi pamilyar. Hindi siya tumingin sa kanyang direksyon, hindi man lang sumulyap. Siguro, hindi niya inaasahan na makita siya dito. Siguro, tiwala siya na si Ana, gaya ng dati, ay nakaupo sa bahay at nagdidilig ng mga bulaklak. Ang salamin na pinto ay nagsara sa likod niya at naiwan si Ana na nakaupo sa plastik na upuan, hawak ang kanyang bag sa dibdib. Ang kanyang mga binti ay hindi sumusunod, nanginginig ang kanyang mga tuhod, lumamig ang kanyang tiyan, at sa isang segundo, ay inakala niyang mahuhulog siya mula sa upuan diretso sa marmol na sahig ng bangko, at may tatawag ng ambulansya. At kailangan niyang ipaliwanag kung bakit siya masama ang pakiramdam. Nakita ko lang ang aking patay na asawa, tunog ng simula ng isang masamang pelikula, o tulad ng isang sintomas na nagpapapunta sa iyo sa isang psychiatrist. Ngunit hindi nahulog si Ana. Ngumiti siya, kumapit sa gilid ng upuan, at pinilit ang sarili na tumayo. Ang kanyang mga binti ay sumasakit, tulad ng pagkatapos ng mahabang takbo. Ngunit kinaya niya. Ibinato niya ang kanyang bag sa kanyang balikat, at naglakad patungo sa pintuan, dahan-dahan muna. Pagkatapos ay mas mabilis. Ipinakita ng display ang kanyang numero. Ngunit hindi na tumitingin si Ana. Sa labas, huminto siya sa hagdan at lumingon. Naglalakad si Ricardo sa bangketa patungo sa parking lot. Mga 50 metro ang layo sa harap. Sinundan siya ni Ana. Sinisikap na panatilihin ang distansya. Ang kulay abo na cardigan ay naghalo sa maulap na araw. At naramdaman niya na halos hindi siya nakikita. Ang parking lot ay nasa sulok. Bukas, para sa 50 kotse, na may mga konkretong haligi at kupas na marka sa aspalto. Lumapit si Ricardo sa isang kulay pilak na SUV na nakaparada sa malayong pader. Hindi kailanman nakita ni Ana ang kotse na ito, ang kanilang pampamilyang kotse. Isang lumang maitim na berdeng sedan ay nakaparada sa garahe ng bahay mula pa noong gabing iyon ng Oktubre. Sa likod ng manibela ng SUV ay nakaupo ang isang babae. Nakita siya ni Ana sa salamin ng harapan bata. Nasa edad 30 o bahagyang mas matanda, na may maitim na buhok na nakatali sa ponytail. Maayos, at may maingat na make-up. Nang lumapit si Ricardo sa kotse, ngumiti ang babae sa kanya ng lantad. Natural, tulad ng ngiti sa isang taong inaantay. Hindi tulad ng isang kakilala, kundi tulad ng isang asawa. Tumayo si Ana sa likod ng malawak na konkretong haligi at sumandal dito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, tila naririnig sa buong parking lot. Maingat siyang sumilip. Binuksan ni Ricardo ang pintuan ng pasahero sa harap at sumakay sa kotse. Yumuko siya sa babae at hinalikan ito ng maikli. Tulad ng paghalik sa isang asawa pagkatapos bumalik mula sa grocery store. Pagkatapos ay lumingon siya. At nakita ni Ana ang nagpatakip sa kanyang bibig. Sa likod na upuan, may 2 upuan ng bata. Sa isa ay nakaupo ang isang batang lalaki kulot. Maitim ang buhok, mga 5 taong gulang. Sa isa naman, ay isang mas maliit na batang babae. Marahil 3 taong gulang, na may laso sa kanyang buhok. Inabot ni Ricardo ang kanyang kamay sa likod. Ginulo ang buhok ng batang lalaki. At sinabi ang isang bagay na hindi narinig ni Ana.
Ngunit sumagot ang batang lalaki ng malakas, malinaw, sa buong parking lot. Papa! Binili mo ba ako ng kotse? Papa! Ipinikit ni Ana ang kanyang mga mata. Malamig at magaspang ang konkreto ng haligi sa ilalim ng kanyang mga daliri. Nakatayo siya at dahan-dahang huminga sa pamamagitan ng kanyang bibig. Gaya ng itinuro sa kanya ng doktor noon nang magkaroon siya ng panic attack pagkatapos ng operasyon sa abdo. Huminga ng 4 na bilang. Huminga palabas ng 6 na bilang. Huminga palabas. Umandar ang SUV. Kumurap ang mga ilaw. Dahan-dahan inilabas ng babae ang sasakyan mula sa parking lot. Nang hindi nagmamadali, ang batang lalaki ay nakadikit sa bintana at kumakaway sa isang hindi nakikitang tao. Ang batang babae sa upuan ay ngumunguya ng biskwit. Nakatingin si Ricardo sa kanyang telepono. Tinitingnan ni Ana ang papalayong kulay pilak na SUV at inuulit sa kanyang sarili ang numero, mga letra, at mga numero. Paulit-ulit, tulad ng isang orasyon, hanggang sa mawala ang sasakyan sa likod ng kanto. Pagkatapos ay kumuha siya ng ballpen mula sa kanyang bag at isinulat ang numero sa likod ng isang resibo mula sa botika na nakasuksok sa kanyang bulsa. Ang batang lalaki ay mukhang 5 taong gulang. Ang batang babae ay 3 taong gulang. Ibig sabihin, habang nagrereklamo si Ricardo tungkol sa mga utang at ginagabihan umuwi, habang pumupunta siya sa banyo na may telepono at bumubulong sa kusina sa gabi, hindi lamang siya nagkakaroon ng relasyon, kundi namumuhay siya ng ibang buhay. Mayroon siyang mga anak na hindi alam ni Ana. Isang pamilya na hindi niya pinaghihinalaan. Lahat ng mga supplier at business trip na iyon ay hindi trabaho. Iyon ay isang tahanan, ang kanyang pangalawang tahanan. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa hintuan ng bus. Hindi matandaan ni Ana kung paano siya naglakad. Ang kanyang ulo ay may ingay. Ang kanyang mga iniisip ay tumatalon, hindi nananatili sa isa. Sumakay siya sa bus. Idinikit ang kanyang noo sa malamig na salamin at ipinikit ang kanyang mga mata. Dumadaan ang mga kalye, traffic lights, mga karatula ng tindahan. Ang babae sa katabing upuan ay nakikipag-usap sa telepono nang malakas tungkol sa isang mic na nakalimutan na naman sunduin ang kanyang anak sa paaralan. Isang ordinaryong buhay. Normal. Isang buhay kung saan hindi nagpapanggap ang mga asawa na namatay. Sa bahay, ikinulong ni Ana ang pinto, pumasok sa kusina, at umupo sa mesa. Sa harap niya ay nakalatag ang resibo na may numero ng kotse. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit malinaw ang kanyang isip, hindi inaasahan. Nakakatakot na malinaw, tulad ng pagkatapos ng isang matinding shock, kapag ang katawan ay naglalabas ng napakaraming adrenaline sa dugo, na ang mundo ay nagiging matalim, malinaw, tulad ng isang litrato mula sa isang magandang kamera. Hindi niya tinawagan si Daniel. Ang desisyon na iyon ay dumating agad at hindi na mababago. Kung buhay si Ricardo, kung pinlano niya ang kanyang kamatayan, sino ang tumulong sa kanya? Sino ang nag-asikaso ng mga dokumento? Sino ang nag-organisa ng libing na may saradong kabaong? Sino ang nagsabi sa kanyang ina na imposible na makita ang katawan? Kinuha ni Ana ang laptop mula sa drawer ng komoda. Luma, mabagal. Ngunit gumagana. Binuksan niya ang browser at nagsimulang maghanap. Una, ang sertipiko ng kamatayan. Nakakita siya ng kopya sa folder ng mga dokumento na iniwan ni Daniel. Ang pangalan ng doktor na lumagda sa sertipiko, si Dr. Reyes. Ang klinika ay hindi isang ospital ng gobyerno, kundi isang pribado sa isang maliit na bayan na 40 kilometers, ang layo mula doon. Nakita ni Ana ang numero ng klinika online at tumawag. Magandang araw. Kailangan ko lang malaman ng impormasyon tungkol sa isang medikal na sertipiko. Nilagdaan ito ni Dr. Reyes. Nangyari ito noong Oktubre. Ang babae sa reception ay nanahimik ng 1 segundo. Pagkatapos ay sumagot. Hindi na po nagtatrabaho si Dr. Reyes sa amin. Nag-resign siya. Isang paghinto. Tunog ng mga keyboard. Oktubre 28. Oktubre 28. 1 linggo pagkatapos ng aksidente ni Ricardo.
At saan siya lumipat? Baka sa ibang klinika. Paumanhin, wala akong ganoong impormasyon. Maaari ko kayong iugnay sa pinuno. Kung kailangan. Hindi. Salamat. Tatawag ako ulit. Ibinaba ni Ana ang telepono at isinulat sa notebook. Nag-resign si Dr. Reyes pagkalipas ng 1 linggo. Bakit? Susunod? Ang aksidente. Nagpunta si Ana sa website ng pulisya sa trapiko at nakakita ng ulat ng mga insidente noong araw na iyon. Sinuri niya ang lahat ng mga entry maliit na banggaan sa bayan. Isang aksidente sa Highway 100 km sa Hilaga, isang pagkabangga ng pedestrian sa sentro. Ngunit walang seryosong aksidente sa tulay. Walang sunog, walang namatay. 3 beses na binasa ni Ana ang ulat. Baka hindi kumpleto ang datos. Baka hindi lahat ng aksidente ay nailalabas sa publiko. Ngunit ang tulay na iyon ay isang national highway. Ang isang aksidente na may sunog at namatay ay hindi maliit na bagay. Hindi ito mapapalampas. Naalala niya ang ulat ng pulisya na ipinakita ni Daniel. Isang manipis na papel, nakalimbag sa maliit na font. Nasa rito ang pangalan ni Ricardo, ang petsa, ang lugar, ang tulay, ang kilometro, ngunit walang mga larawan, walang testimonya ng mga saksi, walang numero ng kaso, at pangalan ng investigador. Isang papel lang na may teksto. Susunod na hakbang. Insurance. Nakita ni Ana ang kopya ng pulisiya sa parehong folder ni Daniel. Ang pulisiya ay inayos 8 buwan na ang nakakaraan. Halagang 2 milyong piso. Beneficiary. Daniel Morales. Hindi Ana. Daniel. Pinalitan ni Ricardo ang benepisyaryo ng insurance mula sa kanyang asawa, patungo sa kanyang anak 8 buwan bago ang kanyang pagkamatay. At hindi alam ni Ana ang tungkol dito. Mga bank statement. May access si Ana sa kanilang joint family account, ang ginagamit upang bayaran ang mga utility at groceries. Humiling siya ng detalyadong statement sa pamamagitan ng online banking. Sa nakalipas na 6 na buwan, malalaking halaga ang lumabas mula sa account na ito, na ipinapaliwanag ni Ricardo bilang mga bayad sa mga supplier. Ngunit ang tatanggap ay pareho isang hindi pamilyar na account. Nakarehistro sa pangalan na unang nakita ni Ana. Malaki ang mga halaga 150,000 piso bawat buwan. Ang negosyo na tinawag ni Ricardo na lugi ay bumubuo ng matatag na kita. Inililipat lang niya ang pera sa ibang lugar. Isinara ni Ana ang laptop at sumandal sa likuran ng upuan. Madilim na sa labas. Nakaupo siya sa mesa ng ilang oras. Hindi napansin ang paglipas ng oras. Tahimik sa kusina. Tanging ang refrigerator ang humuhuni ng patuloy sa sulok. Ang mga tasa ay nakatayo sa estante puti at asul. Magkatabi, gaya ng dati. Nananatili ang huling hakbang, ang pinakamahirap. Noong Sabado, umalis si Daniel para sa weekend. Sinabi niyang pupunta siya sa kanyang mga kaibigan sa tabing dagat. Naghintay si Ana hanggang sa mawala ang kotse nito sa kanto at umakyat sa kwarto nito. Si Daniel ay nakatira mag-isa, ngunit mayroon siyang sariling silid tulugan sa bahay ng kanyang magulang kung saan siya natutulog kapag ginagabihan sa trabaho. Ang silid ay mukha pa rin gaya ng dati, isang makitid na kama, isang poster ng isang manlalaro ng soccer sa dingding, isang estante ng libro na may mga aklat-aralin na hindi niya binuksan mula pa noong kolehiyo, at isang laptop sa mesa. Alam ni Ana ang password. Siya mismo ang bumili ng computer na ito para kay Daniel. 3 taon na ang nakakaraan bilang regalo sa kaarawan at tumulong sa pag-set up. Tamad ang anak na palitan ang password na sabay nilang inilagay. 4 na numero, ang taon ng kanyang kapanganakan, nang baligtad. Nag-load ang laptop. Binuksan ni Ana ang messenger at nagsimulang magbasa ng mga chat. Karamihan ay walang interes. Mga kaibigan, kasamahan, isang babae, na pinagpapalitan ni Daniel ng mga larawan. At pagkatapos ay nakita ni Ana ang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Papa, ang huling mensahe ay kahapon. Aktibo at regular ang chat. Binuksan ito ni Ana at nagsimulang magbasa mula sa itaas. Ricardo,
Ilipat mo ang pera mula sa insurance sa bagong account na binuksan ko. Ipapasa ko ang numero ng hiwalay. Sabihin mo sa nanay na napunta ito sa pagbabayad ng mga utang sa mga supplier. Daniel, naiintindihan. Aayusin ko lahat sa linggong ito. Kailan mo ililipat ang bahagi ko? Ricardo, gaya ng napagkasunduan, 30%. Pagkatapos matanggap ang lahat ng bayad. Huwag kang magmadali. Huwag kang magulo. At huwag kang magbigay ng hinala. Wala siyang tinitingnan. Kaya kumilos ng mahinahon. Daniel, sige. Pero bilisan natin ang pag-ayos ng usapin sa ari-arian. Nagsisimula siyang magtanong tungkol sa mga papeles sa bangko. Ricardo, anong mga tanong? Daniel, gusto niyang pumunta sa bangko upang isara ang mga account. Sinabi ko, huwag na. Pero alam mo naman, matigas ang ulo ng nanay. Ricardo, huwag mong hayaang makialam siya. Sabihin mo na ikaw na ang nag-asikaso. Bigyan mo siya ng mga papeles. Hindi naman niya naiintindihan. Nagtuloy si Ana sa pagbabasa. Mas naunang mensahe mula sa ilang linggo. Bago, ang ulat ng pulisya ay magiging sa akin din. May kakilala ako. Gagawa siya ng porma. Kailangan mo lang tawagan ang nanay sa gabi at sabihin ang tungkol sa aksidente pagkatapos ay ayusin ang libing. Sarado ang kabaong. Sasabihin mo, nasunog ang katawan. Daniel, paano kung gusto niyang makita? Ricardo, hindi niya gugustuhin kung sasabihin mo ng tama. Sabihin mo na hindi inirerekomenda ng mga doktor. Makikinig siya. Laging nakikinig siya. Paulit-ulit na binasa ni Ana ang linyang ito. 3 salita na naglalaman ng lahat-lahat ng siya ay para kay Ricardo. Hindi ka sosyo. Hindi asawa. Hindi tao. Isang function maginhawa. Masunurin. Predictable. Maaari siyang linlangin. Maniniwala siya. Maaari siyang iwanan. Hindi siya magtatanong. Maaari siyang ipagbili. Pipirmahan niya. May mga mensahe rin tungkol kay Pauline. Iyon ang pangalan ng babae sa SUV. Sumulat si Ricardo tungkol sa kanya ng may pagmamahal, tulad ng pamilya. Inilista ni Pauline si Mateo sa football club. Nagsimulang magsalita ng buong pangungusap si Lisa. Ang cute niya, sina Mateo at Lisa, ay mga anak niya. Ang parehong batang lalaki at babae sa likod ng upuan. Mula sa mga pag-uusap, lumalabas na 6 na taon nang nakatira si Ricardo kay Pauline. 6 na taon ng dobling buhay. 6 na taon kung saan nilalabhan ni Ana ang kanyang mga kamiseta. Inihahanda ang kanyang mga hapunan at naghihintay sa bintana tuwing gabi. Kumuha si Ana ng mga screenshot, sunod-sunod, pahina-pagina. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may kumpiyansa. Bagaman sa loob ay may nasusunog, hindi apoy, kundi isang bagay na mas mabigat, maitim, tulad ng tinunaw na tingga. Sinisave niya ang bawat mensahe, bawat petsa, bawat detalye. Pagkatapos ay ipinasa niya ang lahat sa kanyang email, isinara ang messenger, at pinatay ang laptop. Ibinabalik niya ito sa mesa, nang eksakto sa kung paano ito nakatayo. Inayos niya ang upuan, lumabas ng silid, at isinara ang pinto. Sa kusina, nagbuhos si Ana ng tubig para sa kanyang sarili, at ininom ito ng mabilis. Nakatayo sa lababo. Sa labas ng bintana, nagsimula na ang ulan. Ang ulan na bumubuo sa buong araw. Ang mga patak ay tumatalbog sa lata ng bintana, at ang tunog na ito ang tanging naririnig ni Ana. Dahil sa loob niya ay naging ganap na tahimik. Walang luha, walang sigaw. Mayroong isang bagay na tuluyang nasira, na may isang tahimik na pag-click. Tulad ng isang tuyong sanga, na nabali sa ilalim ng isang paa. Ang pagtataksil ng kanyang asawa ay isang saksak sa likod. Ngunit si Daniel, na kanyang dinala sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan, na kanyang ginigising sa gabi kapag may sakit, na kanyang pinaghandaan ng backpack para sa paaralan tuwing umaga, na kanyang tinuruan bumasa sa pamamagitan ng syllables. Sa mismong mesa sa kusina na ito, ipinagbili siya ni Daniel sa halagang 30% ng insurance sa pera. Inilagay ni Ana ang baso sa mesa at tiningnan ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana.
Isang babae na 55 taong gulang. May mga uban sa gilid ng kanyang ulo. Mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Mga kamay na basag, mula sa walang katapusang gawain sa bahay. 30 taon siyang naging asawa at ina. At lumalabas na wala sa alinman sa mga ito ang mahalaga. Sa mga taong kanyang pinag-alayan ng buhay. Ngunit ngayon, nakatayo sa kusina sa tunog ng ulan, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, hindi niya naramdaman na mahina siya. Isang bagong bagay ang nagising sa loob. Matigas, malamig, hindi pamilyar, hindi paghihiganti, hindi galit, kundi kalinawan. Ganap na malinaw na kalinawan ng kung ano ang kailangan niyang gawin. Umupo siya sa mesa, binuksan ang kanyang notebook, at nagsimulang gumawa ng listahan. Ang unang salita sa listahan ay abogado. 2 beses niya itong sinalungguhitan at nilagyan ng tandang padamdam. Hindi pa siya kailanman lumapit sa mga abogado sa kanyang buhay. Lahat ng papeles, kontrata, transaksyon ay laging inasikaso ni Ricardo o Daniel. Ngunit ngayon, kailangan niya ng isang tao na nasa kanyang panig. Sa kanyang panig lamang. Sa umaga, tinawagan ni Ana si Martha. Hindi na nagsabi ng anuman. Tinanong lang kung kilala niya ang isang magaling na abogado. Abogado? Bakit mo kailangan ng abogado? Tanong ni Martha. Nag-aalala. Para sa mga usapin sa mana, gusto kong ayusin ang mga papeles ni Ricardo. Sabi ni Daniel ay maayos ang lahat, ngunit gusto kong suriin ang aking sarili. Tama ang ginagawa mo. Sabi ni Martha. May pag-apruba. Isulat mo, Attorney Miguel Velasco. Siya ang humawak sa kaso ng aking kapatid nang sinubukan ng kanyang dating asawa na itago ang ari-arian sa panahon ng hiwalayan. Matigas na tao, ngunit tapat. Dalubhasa siya sa pandaraya at batas ng pamilya. Ibibigay ko sa iyo ang kanyang numero. Ang opisina ni Attorney Velasco ay matatagpuan sa 3 palapag ng isang lumang gusali sa sentro ng negosyo ng bayan. Isang masikip na waiting area, 2 upuan, isang sekretarya sa likod ng salaming harang. Sa mga dingding, ay may mga diploma na nakaharap at isang larawan ng abogado, kasama ang isang politiko na hindi kinikilala ni Ana. Amoy kape at lumang papel. Si Attorney Velasco mismo ay isang maliit na mataba na lalaki na may edad na 60, na may maikling gupit na kulay abo na buhok at matalas na tingin sa ilalim ng kanyang mabibigat na kilay. Mahigpit niyang kinamayan si Ana sa isang propesyonal na paraan at itinuro ang upuan sa tapat ng kanyang mesa. Kwentuhin mo. Ikinuwento ni Ana ang lahat mula sa simula. Tungkol sa 30 taon ng kasal. Tungkol sa paghihiwalay ni Ricardo. Tungkol sa tawag ni Daniel sa gabi. Tungkol sa saradong kabaong at libing na walang kasamahan. Tungkol sa bangko. Tungkol sa pilak na SUV. Ang batang babae. At ang boses ng bata. Sa parking lot. Tungkol sa sertipiko ng doktor. Na nag-resign. Pagkalipas ng 1 linggo. Tungkol sa walang laman. Na ulat ng aksidente. Tungkol sa pag-uusap sa laptop ng kanyang anak. Tahimik na nakinig si Attorney Velasco. Hindi pinutol. Paminsan-minsan ay nagtatala sa isang dilaw na notebook. Nang matapos si Ana, inalis niya ang kanyang salamin, kinusot ang kanyang ilong, at tumingin ng direkta sa kanya. Ana, mayroon kang mga screenshot ng pag-uusap? Nandito lahat. Kinuha ni Ana ang mga printout mula sa kanyang bag. Gumugol siya ng buong gabi sa pagpiprint ng mga screenshot sa isang lumang printer na halos hindi gumagana, ngunit natapos niya. Mga bank statement, kopya ng insurance policy, sertipiko ng kamatayan, ang isinulat na numero ng kotse. Inilagay ni Attorney Velasco ang mga papeles sa mesa at inaral ang mga ito ng 10 minuto. Nakaupo si Ana at pinakinggan ang pagtibok ng orasan sa dingding. Malaki, bilog, na may puting dial ganyan ang inilalagay sa mga klinika at ahensya ng gobyerno. Ito ay isang kasong kriminal, sabi ni Attorney Velasco sa wakas, habang inilalapag ang huling papel.
Insurance fraud. Seryoso ang kaso. Ang pagpeke ng mga dokumento ang sertipiko ng kamatayan, at ang ulat ng pulisya ay hiwalay na krimen. Ang iyong anak ay kasabwat. At ito rin ay hiwalay na krimen. Ang doktor na lumagda sa huwad na sertipiko, isa pa. Dito ay mayroong isang buong kadena. Ano ang gagawin ko? Una, maghain tayo ng reklamo sa piskalya ngayong linggo. Ikalawa, maghain ako ng petisyon para sa pag-aresto sa lahat ng account ng iyong asawa at anak upang hindi nila mailabas ang natitirang pera. Ikatlo, isang petisyon para sa pagdedeklara ng sertipiko ng kamatayan bilang hindi wasto dahil ito ay huwad. At ikaapat, isang kaso para sa pagpapawalang bisa ng kasal, annulment, na may hatian ng ari-arian, batay sa pandaraya. Ito ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa korte kung mapatunayan ang pandaraya mula sa panig ng iyong asawa. Ang hatian ay hindi hati-hati, kundi pabor sa biktima. Nakinig si Ana at tumango. Ang mga salitang piskalya, pag-aresto sa mga account, kaso, ay tunog mabigat at hindi pamilyar. Tulad ng isang banyagang wika. Ngunit naiintindihan niya ang bawat isa. Ngunit Ana, kailangan kitang bigyan ng babala. Dagdag ni Attorney Velasco, na nakatingin sa kanyang mga mata. Ang iyong anak, malamang ay makakakuha ng aktwal o suspendido na sentensya. Handa ka ba para doon? Nanahimik si Ana. Sa labas ng bintana ng opisina, dumaan ang isang bus at nanginginig ang mga salamin. Tinulungan ng aking anak ang aking asawa na magpanggap na patay upang nakawin ang aking pera. Nakita niya akong umiyak sa libing. At alam niya na walang laman ang kabaong. Bumisita siya sa bahay ko. Nagdala ng mga papeles na pinirmahan ko. At inilipat ang aking pera sa kanyang ama. Tinawag niya akong ina. At ipinagbili ako sa halagang 30%. Seryosong nagsalita si Ana. Nang walang panginginig sa kanyang boses. Oo, handa ako. Tumango si Attorney Velasco. At inabot sa kanya ang bolpen. Kung gayon, pirmahan mo ang kapangyarihan. Nagsisimula na tayo. Ang sumunod na 2 linggo ay namuhay si Ana ng dobleng buhay. At sa ganitong paraan ay mayroong isang mapait na ironiya na hindi niya maiiwasang mapansin. Sa bahay. Sa harap ni Daniel. Nanatili siya sa dati niyang anyo tahimik. Masunurin. Lulubog sa kalungkutan. Kapag dumating ang anak, pinirmahan niya ang mga papeles na dala nito. Nang hindi nagtatanong. Pinaghandaan niya ito ng tanghalian. Tinanong kung paano ang trabaho. Nakarelax si Daniel. Ang ina ay kumilos gaya ng dati. Walang anumang hinala. Samantala, nagtatrabaho si Attorney Velasco. Ang reklamo sa piskalya ay inihain sa 3 araw. Ipinasa sa investigador ang lahat ng materyales. Mga screenshot, pag-uusap, bank statements, kopya ng insurance policy, impormasyon tungkol sa doktor, at numero ng kotse ni Ricardo. Naghain ng kaso ang piskalya sa ilalim ng mga artikulo tungkol sa insurance fraud at pagpeke ng mga dokumento. Kasabay nito, naghain si Attorney Velasco ng petisyon para sa pag-aresto sa mga account. Sinuri ito ng huwes sa pinabilis na paraan. Ang mga ebidensiya ay nakakumbinsi. Lahat ng account kung saan inilipat ni Ricardo ang pera ay na-freeze. Ang account ni Daniel ay na-freeze din bilang kasabwat. Nalaman ni Ana ang lahat mula sa abogado. Tumatawag si Attorney Velasco sa kanya tuwing gabi. Maikli at direkta. Isinusulat niya sa kanyang notebook. Iyon din ang notebook kung saan niya sinimulan ang kanyang listahan. Ang numero ng kotse ay nakuha. Nakarehistro sa pangalan ni Pauline Santos. Ang address ay probinsya. Ito ay 3 oras mula rito, sabi ni Attorney Velasco sa 5th araw. Probinsya. Ulit ni Ana. Sinabi niyang pumupunta siya sa mga supplier. Ngunit sa totoo lang, ay pumupunta siya sa probinsya sa kanya. Kinumpirma ng pulisya ang address. Nakatira si Ricardo doon ayon sa mga dokumento. Nakarehistro siya sa kanyang pangalan. Nagbago lang ng address. Hindi man lang siya nag-aksaya ng masyadong pagsisikap na magtago. Siguro, tiwala siya na walang maghahanap sa isang patay na tao. Sa
2 araw pagkatapos maghain ng reklamo, tumawag si Attorney Velasco sa umaga. Ngayong araw ang pag-aresto. Pupunta ang pulisya sa probinsya. Nakatayo si Ana sa bintana ng kusina at nakatingin sa hardin. Ang mga puno ng dalandan ay nabawasan ng dahon. Inubos ng mga nakaraang bagyo ang marami sa kanilang dahon. Ang kahoy na bangko ay umitim mula sa ulan. Mabuti, sabi niya, at ibinaba ang telepono. Inaresto si Ricardo, bandang 11:00 ng umaga sa bahay ni Pauline sa probinsya. Binuksan niya ang pinto sa mga pulis na nakasuot ng pangbahay na pantalon at t-shirt na may tasa ng kape sa kamay. Ayon sa investigador, na ibinahagi ni Attorney Velasco kay Ana, sinubukan ni Ricardo na sabihing may nagkamali, na napagkamalan siya. Ngunit nang ipakita sa kanya ang mga screenshot ng kanyang pag-uusap kay Daniel, nanahimik siya at hindi na nagsalita hanggang sa dumating ang kanyang abogado. Si Pauline, ayon sa pulisya, ay nakatayo sa pintuan ng silid ng mga bata at umiiyak. Nasa bahay ang mga bata. Nagdodrawing si Mateo sa mesa. Natutulog si Lisa sa kuna. Inaresto ng mga pulis si Ricardo. At si Pauline ay ipinatawag para sa interogasyon bilang testigo. Ipinatawag si Daniel sa piskalya kinabukasan. Hindi alam ni Ana kung paano nangyari iyon. Ikinuwento sa kanya ni Attorney Velasco pagkatapos. Sa pangkalahatan, dumating si Daniel. Tiwala na ito ay isang formalidad lamang sa usapin ng mana. Nang ilagay ng investigador sa harap niya ang mga printout ng kanyang pag-uusap sa kanyang ama. Namutla si Daniel at humingi ng tubig. Ang interogasyon ay tumagal ng 4 na oras. Unang tinanggihan ni Daniel ang lahat. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipaliwanag na pinilit siya ng kanyang ama, na ayaw niyang makisali, na natatakot siya. Ngunit ang pag-uusap ay iba ang sinasabi. Wala ni isang mensahe kung saan nagduda o lumaban si Daniel. Pinag-usapan niya ang mga detalye ng walang emosyon. May kasanayan, tulad ng pag-uusap tungkol sa isang proyekto sa trabaho. Kailan mo ililipat ang bahagi ko? Hindi iyon mga salita ng isang taong pinilit. Sa pagtatapos ng interogasyon, si Daniel, sa takot sa isang aktwal na sentensya, ay nagsimulang magbigay ng testimonya laban sa kanyang ama. Isinalaysay niya ang lahat, kung paano iminungkahi ni Ricardo ang plano sa kanya, 1 taon bago ang pagkukunwari, kung paano niya nakita ang isang doktor na handang lumagda ng kahit ano, kapalit ng pera, kung paano niya inihanda ang pekeng ulat ng pulisya sa pamamagitan ng isang kakilala na nagtatrabaho sa isang imprenta. Ikinuwento niya ang tungkol kay Pauline, tungkol sa mga bata, tungkol sa mga account kung saan napunta ang pera. Ikinuwento niya na ipinangako sa kanya ng kanyang ama ang 30% ng insurance at lahat ng ari-arian pagkatapos na kumalma si Ana at tumigil sa pakikialam sa mga usapin. Nakita ang doktor na si Dr. Reyes. Makalipas ang 1 linggo, lumipat siya sa isang maliit na bayan sa tabing dagat at nagtrabaho sa isang rural na klinika. Sa interogasyon, inamin niya na binayaran siya ni Ricardo ng 300,000 piso para sa peking medical certificate. Sinabi ni Dr. Reyes na mayroon siyang mga utang, na kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina, na hindi niya inakala na may masasaktan ito. Isinulat ng investigador ang lahat at ipinasa ang mga materyales sa korte. Ang paglilitis ay nagsimula makalipas ang 3 buwan. Dumalo si Ana sa bawat pagdinig. Umupo sa 2 hilera malapit sa pasilyo. Nakasuot ng parehong kulay abo na kardigan na isinuot niya sa bangko noong araw na iyon. Nakaupo si Attorney Velasco sa tabi niya. Minsan ay yumuyuko at bumubulong ng mga komento tungkol sa nangyayari. Tumango si Ana, ngunit halos hindi nakinig. Tiningnan niya si Ricardo. Nakaupo siya sa likod ng salamin na harang sa korte. Walang balbas, walang salamin, nakasuot ng uniforme ng bilangguan. Mukha siyang mas matanda kaysa 2 buwan na. Ang nakakaraan payat. May mga eye bag sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang abogado, bata, kinakabahan, nakasuot ng maluwag na suit, ay sinubukang magtayo ng depensa, batay sa emosyon.
Ang aking kliyente ay ama ng 2 maliliit na bata. Nagkamali siya. Nalito siya. Kumilos siya sa ilalim ng matinding pagkabahala. Ang kanyang negosyo ay dumaranas ng mahihirap na panahon. Hindi siya nakakita ng ibang paraan. Kalmado at sistematiko ang taga-usig. Binasa niya ang pag-uusap, nagpakita ng mga bank statement, at nagpatawag ng mga testigo. Nagbigay ng testimonya si Dr. Reyes, na nakatingin sa sahig. Nakaupo si Daniel sa bench ng mga testigo, at sumasagot sa mga tanong sa mahinang boses, nang hindi tumitingin. Kahit minsan sa buong proseso, hindi siya tumingin sa direksyon ng kanyang ina. Humiling si Ricardo na magsalita. Tumayo, humarap sa bulwagan, at nagsalita ng gulo. Nagmamadali. Lumipat mula sa isang paksa, patungo sa isa pa. May mga anak ako. Maliliit na anak. Kailangan nila ng ama. Alam kong mali ang aking ginawa. Ngunit hindi ako kriminal. Gusto ko lang magsimulang muli. Ang bawat tao ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon. Nakinig si Ana. At nanahimik. Tiningnan niya ang taong pinagsamahan niya ng 30 taon. At hindi niya ito kinikilala. Hindi sa panlabas, kundi sa loob. Ang taong ito ay nakatayo sa harap ng huwes at humihingi ng awa. Ngunit 3 buwan na ang nakaraan ay sumulat sa kanyang anak. Laging nakikinig siya. Ang taong ito ay nagsasalita tungkol sa karapatan sa pangalawang pagkakataon. Ngunit inagaw niya kay Ana ang 30 taon ng buhay, pera, dignidad, at ang pinakamasakit, ang kanyang anak. Ang paglilitis ay tumagal ng 4 na pagdinig. Ang hatol ay binasa noong Biyernes, sa huling bahagi ng Marso. Kalahati ang laman ng bulwagan. Sa huling mga pagdinig, tanging ang mga kalahok sa proseso at ilang mamamahayag mula sa lokal na pahayagan ang dumalo. Si Ricardo ay napatunayang nagkasala ng insurance fraud sa malaking halaga, pagpeke ng mga dokumento, at pagpapanggap na patay. Ang hatol ay 6 na taon na pagkakabilanggo. Binasa ng huwes sa monotonong boses. Binabanggit ang mga artikulo at pangyayari. Nakatayo si Ricardo, nang walang galaw. Nakayuko ang ulo. Nakakuha si Daniel, ng 30 taon na probasyon, na may obligasyon na ganap na bayaran ang lahat ng natanggap na pondo. Binanggit ng huwes ang kanyang pakikipagtulungan sa investigasyon bilang nagpapagaan na pangyayari, ngunit binigyang diin ang bigat ng nagawang krimen. Nakaupo si Daniel sa bench, nakakapit ang kanyang mga kamay, at nakatingin sa sahig. Nakuha ni Dr. Reyes ang 2 taon na probasyon at habambuhay na pagbabawal sa medikal na gawain. Ang sertipiko ng kamatayan ni Ricardo ay idineklara na walang bisa. Ang pagpapawalang bisa ng kasal ay pabor kay Ana. Ayon sa desisyon ng korte, sa kanya napunta ang lahat ng ari-arian na naipundar nila, kabilang ang bahay, ang negosyo ng pagbebenta ng mga materyales, sa konstruksyon, at lahat ng account na hindi konektado sa pandaraya. Ang negosyo na tinawag ni Ricardo na lugi sa loob ng maraming taon, ay nagbibigay ng matatag na kita. Ito ay kinumpirma ng Forensic Financial Analysis. Naghain ng hiwalay na kaso ang kumpanya ng siguro para sa pagkuha ng 2 milyong piso na binayaran batay sa peking sertipiko. Nang matapos ang sesyon, tumayo si Ana, isinuot ang kanyang cardigan, at lumabas. Kasama niya si Attorney Velasco. Dala ang isang briefcase na may mga dokumento. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa pinto. Huminto si Ana sa hagdanan ng korte. Maaliwalas ang araw. Ang unang tunay na magandang umaga ng tag-araw asul ang langit. Mataas. Na may magagaang ulap. Ang hangin ay amoy basang lupa. At may namumulaklak. Oo. Sabi niya. Sa tingin ko, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Oo. Mas mabilis na nabenta ang bahay kaysa sa inaasahan ni Ana. Ang real estate agent. Isang matandang babae na may pagod na mga mata at hindi inaasahang malakas na boses ay dinala ang unang mga mamimili. 1 linggo pagkatapos ipaskil ni Ana ang anunsyo. Isang batang mag-asawa. Siya ay inhinyero. Siya ay guro. At naghihintay ng kanilang unang anak.
Naglalakad sila sa mga silid. Hinahawakan ang mga dingding. Sinisilip ang mga aparador. At paulit-ulit na sinasabi ng babae, ang aliwalas na bahay. Dito, ramdam mo na may namuhay ng totoo. Nakatayo si Ana sa pintuan ng kusina at naisip kung gaano kakatwa ang tunog ng salitang aliwalas na ginamit sa isang lugar kung saan siya nanirahan ng 30 taon sa tabi ng isang lalaki na nagplano na iwanan siya. Naayos ang transaksyon sa loob ng 3 linggo. Maingat na inayos ni Ana ang mga gamit. Silid-silid, tulad ng isang siruhano, patong-patong. Ang silid tulugan ang pinakamadali. Inilagay niya sa kahon ang kanyang mga damit, kumot, ilang libro mula sa mesita. Ang mga gamit ni Ricardo, mga kamiseta, sapatos, shaving kit, cologne na hindi niya kinuha dinala niya sa isang charitable organization sa kalapit na kalye. Tinanong ng babae sa counter. Mga gamit ng lalaki. Hiwalay na po kayo? Sumagot si Ana. Parang ganun. At lumabas siya nang hindi lumilingon. Mas mahirap ang kusina. 30 taon ng almusal, tanghalian, hapunan, 30 taon ng amoy ng kape, kanela, nilagang karne, mangga jam. Inalis ni Ana sa mga estante ang mga tasa, plato, kaldero, at binalot sa pahayagan. Matagal niyang hawak ang asul na tasa ni Ricardo. Nakatayo sa lababo, pagkatapos ay inilagay sa gilid ng mesa, at umalis. Ayaw niyang dalhin ito, ngunit tila mali rin ang itapon hindi dahil sa sentimentalidad, kundi dahil sa isang uri ng pamahiin na hindi niya maipaliwanag. Sa huli, nanatili ang tasa sa mesa, nang huling umalis si Ana ng bahay. Ang hardin. Lumabas siya doon sa gabi, nang nakaimpake na ang lahat. Nagsisimula ng maglabas ng mga dahon ang mga puno ng dalandan. Malambot, mapusyaw na berde, halos transparent sa liwanag. Ang taniman ng kamatis na kanyang hinuhukay at tinataniman muli tuwing tag-araw ay nakatayo ng walang laman itim na lupa, pinalambot ng ulan ng taghabagat. Ang kahoy na bangko ay nakatayo pa rin sa 3 at kalahating paa nakatagilid sa kaliwa. Maingat na umupo si Ana dito, sinuri kung kaya pa. Tumunog ang bangko, ngunit nanatili. Mula dito, makikita ang bakod ng mga kapitbahay, ang bubong ng kanilang bahay na may antena, isang piraso ng langit na kulay rosas, mula sa paglubog ng araw. Noong araw, sa mga unang taon pagkatapos ng kasal, umuupo sila ni Ricardo dito, tuwing gabi, at nangangarap ng malakas. Pangalawang palapag, terrace, isang maliit na swimming pool, inflatable, para sa bata. Sinabi ni Ricardo. Hintay ka, Ana. Sa loob ng 5 taon, mamumuhay tayo tulad ng mga hari. Tumawa siya at naniwala. Laging naniwala, idinaan ni Ana ang kanyang palad sa magaspang na kahoy ng bangko. Nararamdaman niya ang mga bitak, ang mga splinters, ang mga bakas ng ulan, at araw sa ilalim ng kanyang mga daliri. Tumayo siya, pinagpag ang kanyang damit, at naglakad patungo sa tarangkahan. Hindi siya lumingon. Ang apartment ay natagpuan ni Ana mismo, nang walang real estate agent, nang walang tulong ng sinuman. Isang maliit na coastal town na 4 na oras sa timog, kung saan minsan siyang nagbakasyon kasama si Martha. 17 taon na ang nakakaraan. Noon, naglakad sila sa tabing dagat, kumain ng hipon sa isang maliit na restaurant malapit sa pier. At sinabi ni Ana, sana, dito ako nakatira. Gumigising at nakikita ang dagat araw-araw. Tumawa si Martha. Eh di lumipat ka. Umiling si Ana. Hindi papayag si Ricardo. Hindi siya mabubuhay ng walang syudad. Ngayon, hindi na kailangan ang pahintulot ni Ricardo. Ang apartment ay nasa 2 palapag ng isang lumang gusali na may luma na harapan at bakal na balkonahe. 2 silid, isang kusina na may bintana na nakaharap sa bakuran, isang banyo na may mahirap na gripo, at isang balkonahe na nakaharap sa dagat, hindi sa malawak na karagatan, kundi sa isang tahimik at kalahating bilog na cove, na may mga bangkang pangisda malapit sa pier,
at isang parola sa malayong tangway. Ang mga dingding sa apartment ay pininturahan ng puting pintura. May ilang bitak, ang sahig, na may tile na terracotta, ay malamig sa umaga. Kakaunti ang kasangkapan, isang kama, isang mesa, 2 upuan, isang lumang aparador na may salamin sa pintuan. Sapat na ito para kay Ana. Sa unang gabi sa kanyang bagong apartment, halos hindi siya nakatulog. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagiging hindi pamilyar. Ibang mga tunog. Sa halip na katahimikan ng probinsya, ingay ng alon, huni ng mga seagull sa umaga, ang malayong busina ng isang fishing boat na umaalis bago sumikat ang araw. Ibang liwanag. Ang buwan ay sumasalamin sa tubig ng look at naghagis ng nanginginig na pilak na batik sa kisame ng silid. Ibang amoy. Asin, algae, isang bagay na amoy bulaklak, mula sa isang jasmine bush na tumutubo sa ilalim ng balkonahe. Nakahiga si Ana sa dilim at nakikinig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, hindi niya kailangang pakinggan ang paghinga ng iba. Hindi kailangang umayon sa schedule ng iba. Hindi kailangang maghintay ng tawag. Makitid ang kama, ngunit sapat ang espasyo para sa kanya mag-isa, laging sapat ang espasyo. Ang tindahan ng bulaklak ay hindi inaasahang nagpakita. Isang linggo pagkatapos lumipat, naglalakad si Ana sa tabing dagat at napansin ang isang for rent sign sa isang maliit na lugar sa pagitan ng tindahan, ng isda at botika. Isang salaming bintana, isang pinto na may kampanilya. Sa loob ay isang maalikabok na counter at walang laman na estante. Ang dating may-ari ay nagbebenta ng mga souvenir dito, ngunit nalugi pagkatapos ng pandemya. Pumasok si Ana, tiningnan ang paligid. Ang lugar ay napakaliit, mga 20 metro kwadrado. Hindi hihigit, mababa ang kisame. Ang mga dingding ay binalutan ng mga panel na kahoy. Sa sulok ay may lababo na may kalawang na gripo. Ngunit ang araw ay tumagos sa bintana. At ang alikabok sa sinag nito ay tila ginto. Magkano ang renta? Tanong niya sa may-ari ng gusali, na kanyang nakita sa numero sa karatula. Katamtaman ng halaga. Sabi ni Ana, kukunin ko. At nagulat siya kung gaano kadali ito. Hindi siya kailanman nagtrabaho sa mga bulaklak ng propesyonal, ngunit buong buhay niya ay nagtatanim siya ng mga ito sa hardin, sa mga bintana, sa mga kaldero, sa balkonahe. Alam niya kung aling bulaklak ang gusto ng araw, kung aling bulaklak ang gusto ng lilim, kung aling bulaklak ang kailangang diligan araw-araw, at kung aling bulaklak ang minsan sa isang linggo. Alam niya kung paano pagsamahin ang mga kulay sa isang bouquet, kung paano putulin ang mga tangkay, upang mas matagal tumagal ang mga bulaklak. Ito lamang ang bagay na sa kanya lamang. Hindi kailanman interesado si Ricardo sa kanyang mga bulaklak. Itinuturing itong isang kalokohan. Sa unang mga araw, naghugas, naglinis, at nagpinta si Ana. Pininturahan niya ang mga dingding ng mapusyaw na berde. Pinasintura ang mga estante. At nilagyan ng barnis. Dinala niya mula sa palengke ang unang batch ng mga rosas, chrysanthemums, gerberas, ilang kaldero ng succulents. Naglagay siya ng lata ng mirasol sa pasukan maliwanag na dilaw. Napakalaki, tulad ng maliliit na araw. Sa ibabaw ng pintuan, naglagay siya ng karatula na siya mismo ang gumawa sa isang piraso ng plywood. Mga bulaklak ni Ana. Lumitaw ang mga mamimili sa unang araw. Isang matandang babae mula sa kalapit na bahay ang bumili ng isang bouquet ng chrysanthemums para sa simbahan. Pagkatapos ay pumasok ang isang binata. Matagal na pumili ng mga rosas, namumula, at sa huli ay umamin. Napupunta siya sa kanyang unang date. Binigyan siya ni Ana ng isang bouquet, ng 5 pulang rosas, at isang puti. Ang puti ay upang maunawaan niya na seryoso ka, sabi ni Ana. Ngumiti ang binata na nagpatamis sa loob niya. Dumating si Martha. Para bumisita makalipas ang 1 buwan. Pagkatapos ng paglipat, nakatayo siya sa pintuan ng apartment na may maleta at isang kahon ng homemade cookies. Niyakap niya si Ana. Umatras ng isang hakbang. Tiningnan siya mula ulo hangay paa. Iba ka, sabi niya.
Anong iba? Hindi ko alam. Buhay. Iba ang iyong mga mata. Dati ay palagi kang tumitingin, na parang humihingi ka ng tawad sa iyong pag-iral, ngunit ngayon hindi. Uminom sila ng kape sa balkonahe, nakatingin sa Luke, ikinukwento ni Martha ang mga balita sa bayan. Kung sino ang nagpakasal, kung sino ang naghiwalay, na ang coffee shop sa plaza ay mayroon ng bagong may-ari, isang binata na gumagawa ng napakapangit na kape, ngunit naglagay ng libreng wifi. Nakinig si Ana at ngumiti. Ang mga mumunting bagay na ito, na dati, ay tila sa kanya ay ingay lang sa background, ngayon ay naramdaman na iba. Bilang kumpirmasyon, na ang mundo ay patuloy na umiikot, at mayroon itong lugar, hindi lamang para sa mga kalamidad. At si Daniel? Tanong ni Martha ng maingat, nang tumahimik ang usapan. Inilagay ni Ana ang tasa sa railing ng balkonahe. Tumawag siya sa akin 2 beses. Ang una pagkatapos ng hatol. Sinabi niyang pinagsisisihan niya, na pinilit siya ng kanyang ama, na ayaw niya, na naiintindihan niya kung gaano ako nasasaktan. Matagal siyang nagsalita. Maganda ang kanyang pagsasalita. At ikaw? Sabi ko, naririnig kita, Daniel. At pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono. At sa pangalawang pagkakataon, nagpadala siya ng mensahe. Mahaba. 2 screen ang haba. Tungkol sa kung paano ako ang tanging tao na natitira sa kanya. Na naunawaan na niya ang lahat, na gusto niyang ayusin ang lahat, na nahimik si Martha, naghintay. Hindi ako sumagot, sabi ni Ana. At alam mo, Martha, hindi ako nahihirapan dito. Akala ko mahihirapan ako. Akala ko matutulog ako sa gabi at magdurusa sa lahat, anak ko pa rin. Dugo ko siya. Pinalaki ko siya. Ngunit hindi. Nakahiga ako sa gabi at pinakikinggan ang dagat. At payapa ako. Marahil ay lilipas ito. Marahil ay isang araw ay magigising ako at gugustuhin kong sagutin siya. Ngunit hindi ngayon. Ngayon, hindi ko kaya at ayaw kong pilitin ang sarili ko. Tinabon ni Martha ang kanyang kamay ng kanyang kamay at walang sinabi. Minsan ang katahimikan ang siyang kailangan. Ang mga araw sa bayan sa baybayin ay naging isang maayos at tahimik na sunod-sunod at unti-unting nasanay si Ana sa ritmo na ito. Maaga nagsisimula ang umaga. Hindi 5, gaya ng dati, kundi 6:05. Nang sumisikat ang araw sa Luke at pinupuno ang silid ng mainit na liwanag. Nagtitimpla siya ng kape sa isang maliit na coffee press na binili niya sa lokal na palengke at umiinom nito sa balkonahe, nakatingin sa mga bangkang pangisda. Pagkatapos ay pupunta siya sa tindahan. Bubuksan ang pinto, tutunog ang kampanilya, at magsisimula ang araw. Mabilis siyang nakasanayan. Ang mga kapitbahay ay bumibisita hindi lamang para sa mga bulaklak. Si Mang Jose, mula sa tindahan ng isda, ay nagdadala sa kanya ng sariwang hipon tuwing Martes. Si Aling Susan, ang may-ari ng botika, ay dumadaan upang makipag-usap sa break ng tanghalian. Isang batang ina mula sa kabilang bahay, ang iniiwan ang stroller sa pasukan, at pumipili ng geranium para sa bintana, habang natutulog ang bata. Nalaman ni Ana ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga ugali. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya na mahalaga ang kanyang presensya sa isang lugar. Hindi dahil siya ay asawa o ina ng isang tao, kundi dahil lamang siya ay si Ana. Hindi niya inasikaso ang negosyo ng pagbebenta ng materyales sa konstruksyon. Kumuha siya ng isang manager. Inirekomenda ni Attorney Velasco ang isang mapagkakatiwalaang tao, at nakakatanggap siya ng matatag na kita na sapat para sa kanyang buhay at sa tindahan. Ang tindahan ay hindi pa kumikita, ngunit hindi nagmamadali si Ana. Gusto niya ang proseso mismo, ang pagpili ng mga bulaklak sa wholesale market. Nang maaga sa umaga, ang paggawa ng mga buke, ang pagkakita sa mga taong umaalis, nang may ngiti. Isang gabi sa katapusan ng Mayo, ay natatandaan ni Ana ng lubos. Isinara niya ang tindahan, umakyat sa apartment, naghanda ng hapunan para sa kanyang sarili isda na inihaw na may lemon at herbs, sariwang salad.
Dinala niya ang plato sa balkonahe. Ang araw ay lumubog sa likod ng parola, at ang langit ay tulad ng sa dagat lamang rosas sa horizon, na nagiging lila, at pagkatapos ay malalim na asul. Ang mga bangka ay umuugoy sa pier. Mayroong mga batang nagtatawanan sa ibaba, at amoy asin, at jasmine. Kumain si Ana, ng dahan-dahan, nang walang pagmamadali. Hindi niya kailangang maghanda para sa dalawa. Hindi niya kailangang maghintay ng tawag. Hindi niya kailangang umayon sa schedule ng iba. Plato. Tinidor. Baso ng tubig. Na may lemon. Katahimikan. Kung saan walang kawalan. Tanging kapayapaan. Naisip niya si Ricardo. Hindi nang may sakit o galit, kundi nang may pagtataka. 30 taon sa tabi ng isang tao na, lumalabas, ay hindi niya kilala, o kilala niya, ngunit ayaw niyang makita. Naroon ang lahat ng senyales. Pagiging lihim, pagkamayamutin, paggabi sa pag-uwi, amoy ng kolon ng iba. Pinili niyang huwag pansinin, pinili niyang maniwala, pinili niyang manahimik, at sa pagpiling iyon, mayroong parehong responsibilidad niya at kasalanan niya, hindi para sa panlilinlang, kundi para sa pagpapahintulot sa kanyang sarili, na maging hindi nakikita, maginhawa, predictable ang taong laging nakikinig. Ngunit ito ang dating Ana. Ang takot magtanong dahil takot sa mga sagot. Ang pumirma ng mga papeles nang hindi tumitingin, dahil mas madali iyon. Ang nag-alis ng pangalawang tasa sa mesa at umiyak. Hindi na uunawaan na hindi niya iniiyakan ang kanyang asawa, kundi ang ilusyon na siya mismo ang lumikha. Ang bagong Ana ay nakaupo sa balkonahe, na may tanawin ng dagat at kumakain ng isda na siya mismo ang naghanda. Nakatira sa apartment na siya mismo ang pumili. Nagtatrabaho sa tindahan, na siya mismo ang nagbukas. At sa unang pagkakataon sa loob ng 55 taon, alam niya kung ano ang gusto niya hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Namatay ang paglubog ng araw sa likod ng parola. Ang huling sinag ay dumausdos sa tubig, kumislap, at nawala. Sumikat ang mga ilaw sa tabing dagat, at ang look ay naging parang Christmas tree garland. Ang mga ilaw ay sumasalamin sa madilim na tubig, at umuugoy alinsunod sa mga alon. Tinapos ni Ana ang pag-inom ng tubig, kinuha ang mga pinggan, at nagpunta sa kusina. Hinugasan niya ang plato. Inilagay sa patungan isang plato, isang tasa, at walang kalungkutan dito. Tanging pagiging simple, isang matapat, malinis na pagiging simple ng buhay, kung saan sa wakas ay sapat na ang lahat. Pinatay niya ang ilaw, humiga sa kama, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa labas ng bintana, humuhuni ang dagat ng maayos. May ritmo, tulad ng paghinga ng isang malaki at tahimik na bagay. At naisip ni Ana, habang nakakatulog, na 30 taon ay mahaba. Ngunit ang buhay na kanyang itinatayo ngayon para sa kanyang sarili, ayon sa kanyang sariling mga patakaran, ay nagkakahalaga ng bawat natitirang araw. Makalipas ang ilang buwan, matapos ang libing ng kanyang asawa,